kaya ang mananalo sa 63 kilo gold belt na ito? Ito ang kauna-unahang mandirigma ng asul na paksyon. Siya ay mula sa Hungary. Marami na siyang may-ari, mga titulo ng kampyonato sa klase ng mundo. Una sa lahat, salubungin natin ang palakpakan. Ito ang kalaban para sa gintong sinturon. Ang asul na manlalaban ay mula sa Hungary. Antoine Habush. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent Isang being napakacool na negative when you pagbubukas. should be getting Hanggang after ngayon, it. hindi pa natin. I got Nakikita facts ang over tunay na facts mukha over ng tracks, ating mga and that's boksingero. been slow, speaking fast, stop the roll, stack the gas, think Ang I'm aming mga okay, manlalaro let's sa asul na panig ay nasa posisyon na. Sa bandang huli, haharapin niya ito sa iisang entablado. Sino ang nakikipagkumpetensya para sa gintong sinturon? Kaya, aling powerhouse ito? Una, ang manlalaban na ito ay nakikipagkumpetensya sa kategoryang 65 kilo. Sa labanan para sa championship belt, tinanggal sila sa round of 16 na sa 32-man qualification round. Ngayon, sa aming maalamat na bayan ng EMI, gusto niyang ipagpatuloy ang pagpasok sa ring. Halika at hamunin ang aming 63 kilo na gintong sinturon. Maligayang pagdating sa pamamagitan ng isang pag-ikot ng palakpakan. Zhao Chuanlin, isang manlalaro mula sa China. Opisyal nang nagsimula ang labanan na ito. Gayunman, ang referee para sa laban na ito ay si Ingor Lee. Kamusta sa lahat mga manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Nia EMI Legend 12. Ang kompetisyon sa binti ng Emisian. Ako ang komentarista na si Dongming. Ako si Dong Jiang Tao. Sa ngayon, ito ay isang labanan para sa championship belt. Ito ay isang 63 kilo free fighting fight sa ilalim ng mga patakaran. Ang dalawang panig ay nakikipagkumpetensya para sa alamat ng EMI World Champion Belt sa kategoryang 63 kilo. Kaya't ang tugma na ito ay nagdadala ng isang napakataas na antas ng halaga. Apektado rin ang magkabilang panig sa halaga ng laban na ito. Ito ay isang mas proactive na pagganap. Ngayong nasa court na sila, paano naman ang dalawang panig? Pagsasagawa ng ilang pagsisiyasat. Nakikita natin ito sa pamamagitan ng lente. Ang asul na side player na iyon ay may marka ng fire cup sa kanyang likod. Sa katunayan, ang cupping therapy ay ngayon, para sa ilang mga dayuhang manlalaro, pamilyar din itong uri. Isang paraan upang makapagpahinga. Ganito ang nangyayari sa China. Nag-adjust na siya sa mga lokal na kaugalian. Ngayon lang, backup plan ni Antoine Habush. Ang swing fist para sa abdominal strike ay medyo mabigat. Ngayon, nakaharap ni Zhao Chuanlin ang isang tiyak na tao. Malinaw na siya ay isang napakalakas na kalaban. Nakita rin ito ni Zhao Chuanlin. Napakagaan ng kanyang mga paa. Palagi niyang inaayos ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Si Zhao Chuanlin ay may karanasan sa pagsasanay sa sanda. Sa nakalipas na 2 o 3 taon, nakikipagkumpetensya siya sa mga libreng laban sa pakikipaglaban. Ito rin ay naging isang purong pagsasanay sa Muay Thai sa Thailand. Ngayon, tignan natin ang pangkalahatang pamamaraan ni Zhao Chuanlin. Kakaunti na lang ang mga bakas ni sanda. Isang solong pag-ikot, hindi nakuha ang pagbaril. Ngayon lang, isa ito kay Antoine Habush. Iyon ay isang mabigat na suntok. Isang mabigat na suntok na may tuwid na suntok mula sa likod. Tinamaan nito si Zhao Chuanlin sa baba. Nagpahinga si Zhao Chuanlin sa kanyang mga hakbang. Si Antoine Habush ay naghatid ng isang biglaang backhand strike. Kung medyo mas mahirap lang ang suntok na yon, panganib na magkaroon ng isang mili. Ngayon, kasama si Antoine Habush, tingnan natin kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataon. Mabilis na ang pag-atake ngayon, matapos ang mabigat na suntok sa kalaban. Ang asul na side player na ito ay may mas malakas na pagnanais sa opensiba.
Okay, maganda. Dapat bigyang pansin ni Zhao Chuanlin ang mga diskarte sa boxing ng kanyang kalaban. Bagamat ang mga pamamaraan ng boxing ng kalaban ay magkatulad sa pag-uri ng taas at timbang. Gayunman, ang mga pamamaraan ng pagsuntok ng kanyang kalaban ay lubos na bihasa. Isang suntok na may tuyo at malakas na suntok. Ang pangalawang kamay ay isang malakas na swing punch. Sa huling pagkakataon, si Jinky ay nasa huling pagkakataon. Sa maalamat na kompetisyon ng EMI, ito ay isang 65 kilo na kompetisyon na 4 na tao. Sa finals, natalo siya sa kilalang manlalaro ng Japan na si Ruki Abo. Sa mga oras na yon, ang magkabilang panig ay parehong nag-aaway at nagpabagsak sa isa't isa. Ito ay isang tunay na kamangha-manghang tugma. Ang ikalawang round ng championship belt battle. Tignan natin si Zhao Chuanlin sa unang laro. Ang isang pagkakamali ay direktang nabagsak sa pamamagitan ng backhand straight punch ng kalaban. Nagdulot ito ng countdown. Kaya, maaari niyang ayusin ang kanyang mga taktika sa ikalawang laro. Nagawa niyang ibalik ang laro. Matapos ang Bayomi, ang laban ay naging 1-0 tandang bawas 8. Pagkatapos ay isang mataas na pagwawalis. Itama ang hakbang. Ang mahabang binti na iyon ay nagsisipa na parang isang malawakang sipa. Nakakaramdam ka ng matinding pressure. Kahit na ang magkabilang panig ay halos magkapareho ng taas. Ngunit ang haba ng mga braso at binti ni Antoine Habush, malinaw na mas mataas kaysa kay Zhao Chuanlin. Nakita ko ang mga performance ng magkabilang panig sa ikalawang round. Kinumpirma talaga nito ang sinabi lang ni Teacher Dong. Sa katunayan, ang mga paggalaw ng asul na panig ay tuyo. Lumaban ng hindi hinihila ang mga bagay-bagay, bawat suntok ay tumatama sa laman. At tingnan natin ang asul na side fighter na si Antoine Habus. Dahil sa palagay ko ay medyo mahaba ang braso. Kaya sa palagay ko nang husgahan ni Zhao Chuanlin ang distansya ng kanyang boxing teknike. Lumilikha ito ng ilusyon para sa kanya. Naisip ko na baka hindi kayang suntok ni Antoine Habus ng ganoon kalayo sa sandaling ito. Sa kasamaang palad, ang mga bisig ni Antoine Habus ay sapat na mahaba. Kaya agad niyang binigyan si Zhao Chuanlin ng countdown time. Tingnan mo, iugoy mo lang ang kamao mo gamit ang iyong kamay sa likod. Ang distansya ng welga na ito ay medyo malayo. Okay, sa ngayon, ang opensibang momentum ng asul na panig ay medyo malakas. Ito ang sinabi ni Zhao Chuanlin. Tila hindi nila alam kung paano epektibong makalusot. Laging gamitin ang pag-atake ng binti na ito upang mapanatili ang isang tiyak na distansya. Tama ang paa ni Zhao Chuanlin. Kapag lumipat ka, kailangan mong lumipat. Kapag nasa loob ka na, kailangan mong kumilos. Ang liwanag ay gumaganap ng footwork sa gayong katamtaman at mahabang distansya. Sa katunayan, ang pagbabagong ito ay tungkol sa kanyang sarili. Hindi gaanong nakatulong ang disbentahan na ito sa korte. Dahil sa ganitong uri ng pagbugbog, kaya ang pakiramdam ko ay medyo negatibo ito. Ang emote ng asul na gilid na ito ay nangangahulugang nagbibigay ka ng mababang pagwawalis. Hindi ako masyadong inatake nito. Tila hindi ito mahalaga. Mabuti, tatlong magkakasunod na mababang pag-scan. Ngunit si Antoine Habush ay nagpapahayag pa rin ng kawalang malasakit. Naapektuhan din ng kanyang ekspresyon ang pag-iisip ni Zhao Chuanlin. Nagdudulot ito ng kabuluhan. Dahil sa kanyang madalas na pag-atake, at kung hindi mo talaga sinasaktan ang kalaban mo, talagang nasasaktan nito ang iyong tiwala sa sarili. Wow, tingnan mo ang swinging punch na ito ni Antoine Habush. Bagamat malaki ang kahulugan nito, tinamaan nito ang depensa na braso ni Zhao Chuanlin. Ngunit ang pinsala kay Zhao Chuanlin, malaki rin ito. Sige, ang kampyonato para sa kampyonato. Ang huling pag-ikot ay ang mapagpasyang pag-ikot. Lumipat ang laro sa ikatlong laro. Si Zhao Chuanlin ay nagsasagawa pa rin ng ilang footwork jumps. Sinusubukang guluhin ang kalaban. Sa sandaling ito, ang isang pag-atake sa tuhod ay nagiging isang mid-sweep.
Talagang malakas ba ang pag-atake ng tuhod na ito na nagiging middle sweep? Dahil sa posibilidad, kapag ginagawa ang mga ehersisyo sa pag-init para sa mga welga ng tuhod, napagtanto ko na hindi na sapat ang distansya. Sa puntong ito, maaaring magbago ang mekanismo. Isang manlalaro na may malakas na kakayahang umangkop. Ginagawa nitong malawakang sipa ang isang pag-atake sa tuhod. Ngunit sa palagay ko iyon ang ibig sabihin nito. Naranasan niya ang psikolohikal na pagbabagong ito. Binabawasan nito ang bigat ng iyong sariling pagsisikap. Nga pala, dahil sa umpisa pa lang ng kwento, nagbago na ang landas ng iyong paggalaw, kaya ang kapangyarihan ng iyong kilusan. Maaari itong magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Si Zhao Chuanlin ay naghahatid ngayon ng sunod-sunod na malapitan na suntok sa tiyan. Magkadikit ang dalawa, ang iba naman ay nakahawak sa kanilang leeg at pinindot ang kanilang mga tuhod. Sa palagay ko tama si Zhao Chuanlin. Kailangan mong maging mas malapit kapag nahulog ka sa kalagitnaan ng mahabang saklaw para sa kalaban. Dahil ang mga kamay ng kalaban ay medyo mahaba, kaya't ang distansya ay medyo malayo. Habang sinusubaybayan ni Zhao Chuanlin ang kanyang mga hakbang, hindi pa rin pumapasok ang katawan. Sa ganitong paraan, maaaring ihagis ng kalaban ang kanilang mga kamao at binti sa katawan ng kalaban. Isang napakabigat na hook ng tiyan na may front jab at isang rear hand para sa isang welga ng tiyan. Labis na nakakapinsala ang suntok ng kalaban. Kinokontrol ng front pedal ang distansya. Ngayon, sa pagtingin sa pisikal na kalagayan ni Zhao Chuanlin, may kapansin-pansin na epekto. Kapag magkalapit ang magkabilang panig, hindi gaanong malakas ang balanse ng kanilang katawan. Ito ay isang serye ng dobleng lumilipad na sipa at dobleng lumilipad na tuhod. Mataas na pagwawalis pagkatapos ng paghihiwalay. Sa puntong ito, kailangang maging maingat si Zhao Chuanlin. Bagamat si Antoine Habush ay kabilang sa taong payat na ito, ngunit ang katumpakan ng kanyang mga paggalaw, ang kapansin-pansin na puntong ito, pati na rin ang lakas ng pagkilos na ito, malakas pa rin. Pag-urong ng binti. Ito ay isang direktang pag-atake ng tuhod. Maaari nating dalhin si Antoine Habush sa malayo na maaaring walisin at sipain ni Zhao Chuanlin. Diretso niyang itinulak ang tuhod niya. Dahil sa isang mabigat na hit sa unang round, ito ay binibilang down. Kaya sa ngayon, ang mga manlalaro ng asul na panig ay may kalamangan na ito. Ngunit nagpakita pa rin siya ng matinding pasensya. Ang agresibong pagnanais na ito para sa pagsalakay ay napaka-proactive. Ang teknolohiya ay iniluluwas sa labas. Isang manlalaro na may napakahusay na saloobin. Sige, tapos na ang oras. Okay, kahit papaano, ipinakita sa amin ng dalawang manlalaro ang kagandahan. Magiging walang hanggang alaala natin. Sige, lahat. Susunod, ipapaalam ko ang huling resulta ng laban na ito. Ang referee isa ay nakapuntos ng 26 tandang bawas 30. Referee 27 hanggang 30. Nanalo ang referee 3 27 tandang bawas 30. Nanalo ang referee 4 27 tandang bawas 30. Ang referee 5 ay nakapuntos ng 27 tandang bawas 30. Ang huling nagwagi sa laban na ito ay nanalo si Lan Fa. Nakikita natin ito, tuwang-tuwa ang boksingero.